Alright mga brothers on the wheels, welcome back sa ating first impression ride review. For today's features bike mga brothers, nakaupo na tayo dito sa bagong version ng Venture 150 ng FKM. Ito nga yung Ultimate Edition. So mga brothers, ito pa lang ata yung nakita ko sa market na hybrid scooter na adventure type. Okay, sabi kasi sa akin dito, yung mga hybrid features daw mostly ginagamit sa big bike. Pero ngayon mga brothers, ina-apply na nila sa mga small displacement, which is nandito nga ngayon sa ultimate version ng Venture 150. So mga brothers, alamin natin kung ano yung una nating may experience sa unang sampa sa motor na ito. And also hintayin nyo po yung ating walk around review. At syempre pagka pinahiram na sa atin ito ng FKM for 1 week, magkakaroon po tayo ng series sa motor na ito. So aalamin po natin yung specs and features, performance review, off-road ridings, traffic situations, and so on. Okay, so marami kayong aabangan sa atin mga brothers pagdating dito sa mga motor ng FKM. Alright, so tara, start natin siya. Ayan, so feel muna natin yung motor sa unang sampa. Yan mga brad. Alright, slow speed muna tayo, no? Alam niyo naman mga brothers, pag nagpe-first impression muna ako, hindi ko muna inaarangkada muna yung motor, no? Nag-slow speed muna ako. Dito ko muna siya dinadama at ginagamay. Oh yeah, okay yung kanyang turn signal lights. May warning sign na parang sa mga sasakyan. At eto mga brothers, bigyan ko kayo ng konting glimpse pagdating sa kanyang features mo. Meron itong hybrid features mga brother o capability. So ibig sabihin pagka hybrid, tumutulong yung electric motor sa kanyang arangkada ng 0 to 3 seconds, no? So mas malakas yung arangkada ng around 3%, at the same time nakakatipid naman tayo sa gas consumption dahil sa tulong ng electric motors pagdating sa arangkada. Alright, so ang una ko kagad naramdaman, no, sa motor na ito mga brothers is yung comfort, no? Which is ito naman yung ini-expect ko para sa isang adventure scooter. Yung comfort ng kanyang seats at yung comfort ng kanyang handling present sa motor. Naka naked style handlebar tayo rito mga brad. At may option ng ating paa. Pwede tayong pumasok ng standard at pwede tayong mag put forward dito. Ayan, abot na abot ko for the height na 5'4" yung kanyang put forward setup. O dito yung floorboard niya. Ayan, kasama natin ngayon si Mark mag test ride. Ayun. So ngayon bigyan natin ng mga brothers ng konting arangkada para magamay natin yung motor. Lakas magandang power niya. Not bad for 150cc. Present yung power. Yung torque niya, ramdam na ramdam ko pagka binibigyan ko ng gas. Hindi naman siya masyadong struggle, at nandun pa rin yung smooth ng kanyang arangkada o atake. Ayun. Pero mararamdaman mo, matorque itong motor na to Isa pa, ikot natin. Yun tsaka maririnig mo yung makina na nagagalit siya, pero yung vibration nananatiling lessen lang. Ano maganda rito? Yun alright na alright Tsaka ang taas niya pag nakaupo ka rito sa motor, ang taas ng field of view mo. Sigurado mataas ang ground clearance nito. Yung seat height niya, abot ko naman walang problema pero iba siya parang ang ganda, mataas ang tignan, kitang-kita mo yung buong paligid mo kesa sa mga mabababang scooter. Para sa akin ganun ko lang siya, ganun lang feels ko sa kanya. Liko-liko natin konti para mapakita ako. Pagka tumatakbo na siya mga brothers, ramdam mo na yung gaang. Mostly ganun naman magbehave ang mga motorsiklo. Pero ito kasi pag nakahinto, mararamdaman mo may bigat talaga siya. Lalo na rito sa unahan, dahil alam naman natin malaki yung kaha ng motor na ito. Ayan, so ngayon mga brothers, i-on nga natin yung kanyang hybrid capability. Ayan. So tinuro sa atin dun sa warehouse kung paano mag-on. Ayan, nag-on na, meron ditong umilaw na parang kuryente. So ibig sabihin naka-on na yung kanyang hybrid. Bukan natin. Oh yeah, medyo nararamdaman ko nga meron may lakas yung arangkada niya. So isa pa. Ayun sumisipa yung makina So ito pala yung nagagawa ng hybrid.
At nakikita ko meron siya rito nga parang Wi-Fi connection or maybe a Bluetooth connection. Sigurado may apps din ito. At isa pa sa nadagdag dito mga brothers, meron itong front and back built-in camera, no? So isa ito sa mga safety pag nagbibiyahe na tayo. So abangan nyo mga brothers sa ating walk-around review, i-discuss natin yan. Alright? So dito sa first impression, bigyan ko lang kayo ng glimpse sa motor na ito. Subukan nga natin siyang mamreno. Oy, lakas okay Ano mga gusto ko, mga biglaan. Tsaka by the way mga brothers, pwede nyo nga pala isabak sa isang off-road na daanan to dahil naka dual sports to. Sigurado pag pinatakbo ko ito sa lahar ng Zambales, maganda ang aking magiging experience. Alright. Sa mga brothers on the wheels, putulin ko na ang ating vlog at iwan ko muna kayong bitin dito sa Venture 150 Ultimate Edition ng FKM. Okay. So itong motor na to mga brothers, kung konsunada nyo siya, maaari po kayong mag-follow sa ating Facebook page para ma-update kayo sa mga ilalabas nating episode sa motor na ito o yung series. No, siyempre, i-heart nyo na rin ang ating episode at mag-comment na kayo. At ang pinaka-importante mga brothers, i-share nyo na rin ang ating episode dyan sa Facebook para sa konting suporta at para mas marami pang makakitang mga brothers on the wheel natin. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers, mag-subscribe na kayo, sipain nyo na yung kalembang na yan para lagi kayong updated sa lahat ng ilalabas nating serye at episode dito sa FKM Motorcycle Philippines. So once again mga brothers, magpapaalam muna ako. Ako si Ark. Maraming salamat. Ride safe and cheers!